Hi Pisces! Welcome back sa ating Tagalog reading channel. Gagawin natin ang inyong monthly reading sa buwan na October 23. Ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So yung reading na to, pwedeng mag-resonate sa inyo from the current month ng October all the way to December 2023 short-term prediction. Okay, so sa mga new viewers natin, welcome po sa ating Tagalog reading channel. Sa mga current subscribers po, marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa inyong mga monthly readings. And as you know guys, nag-surgery ako a few weeks ago and so far I'm recovering really well. Except sa, for some reason, nagkakaroon ako ng acid reflux, no? So, babalik ako sa doctor to check that one. I-ask ko lang. Baka may nakakain ako nag-trigger kasi, you know, pag galing ka sa opera, no, sa digestive kasi yung akin, baka nag-a-adjust pa. So, enough of that. Please pray for me, guys. Okay? Ngayon, umpisahan natin ang inyong reading sa inyong general life situation. Okay? And, isa-shuffle muna natin ang mga cards in front of the camera. See you later, Pisces. Okay? Okay. Hi Pisces, so titingnan natin ang inyong general life situation. Short-term prediction to sa buwan na October 2023 all the way sa December to, no? Pwede mag-resonate, okay? Titingnan natin yung mga bagay na kailangan mong pakawalan, na ipagpatuloy, mga manifestations, new beginnings, mga current energy surrounding you, and yung mga kailangan mong ibigay sa sarili mo as community or sa ibang tao at sa universe, and yung mga lessons na dapat mong matutunan or maaaring natutunan mo na ngayon. Okay? 7 baraha. Ika-clarify natin sila kung kinakailangan. So, ito ang inyong una. Pangalawa. Yung third card, kung di masyadong visible, papakita natin siya later on. Okay. Alright guys. Okay. So, buksan muna natin yung mga cards ninyo, no? Bago natin i-clarify. Okay. Sa position number 1, Pisces, meron kang 2 of Swords. Okay. And then, meron kang King of Wands. Meron kang 10 of Swords, Pisces. Okay. 7 of Pentacles, Major Arcana, Death card. Pisces, meron ka ring 5 of Wands. Okay. And sa gitna, meron kang 5 of Pentacles, Pisces. Alright? So, umpisahan natin sa card position number 1 mo, no? 2 of Swords, Pisces. So, may mga bagay tayo na kailangan na natin siguro na i-make up yung mind natin. Gumawa tayo ng desisyon. Okay? Kung ano ba yung gusto natin na mangyari sa sitwasyon or sa mga connections natin. Ang general life, pwedeng sa career mo, financial situation, family situation mo, domestic situation, or kahit love reading pa yan. Okay? Pero i-clarify muna natin si 2 of Swords. So, may uncertainty ka, no? So, dapat ang sinasabi dito, medyo i-release mo na yung mga misunderstanding, yung confusion, yung uncertainty mo. Okay, kung meron ka mga bagay na hindi sigurado, mga tao hindi ka sigurado, hindi ka makagawa ng desisyon, nalilito ka, i-release mo yun. Kailangan may clarity ka ng mind. Okay? So ngayon kasi parang ayaw mong gumawa ng kahit anong decision or steps na for some reason baka natatakot kang gumawa ng decision or hinahayaan mo lang na ma-stuck ka doon. Okay? Now, i-clarify natin itong 2 of Swords sa'yo, Pisces, no? So, meron kang Wheel of Fortune, yeah. So, ang sinasabi dito, paano ka gagawa ng progress or magkakaroon ng kasunod na kabanata sa buhay mo kung gusto mo ng change, no? Dahil, takot tayong gumawa ng desisyon. So, stuck tayo. Walang galaw, walang movement. Tong si Wheel of Fortune, no? Nag-aantay lang tong gumalaw pag may ginawa kang desisyon sa buhay mo. Or, ano ba yan? Bagay na matagal mong pinag-iisipan na until now, hindi mo talaga binibigyan ng, or hindi mo nakukuha yung clarity,
or yung pinaka-final na gusto mo na gawin sa bagay or sa sitwasyon na yun. For some reason, napaka-general kasi ang mind natin kahit ano pwede nating isipin eh. So, saan area to ng buhay mo? So, ang sinasabi dito, ayaw mong gumalaw or stuck ka or either kaya hindi ka nagkakaroon ng progress ngayon is because takot tayo na mag-decide. Okay? Whether kung person man yan or to stay or to let go of a person or a connection, kung sa situation naman sa buhay mo, sa bahay, sa career or job, ganun din. So, parang contented ka ba right now kung saan ka? Okay? Kasi baka yung situation, ina-ask ka na, oy, kinakalabit ka na ng sitwasyon or pinipilit ka na, pinu-force ka na, dami ng signs, no, na ano ng action mo dito? Yung pag-refuse mo na gumawa ng action sa mga situation. Okay? Huwag tayong matakot kasi kailangan mo na yon. Pumili ka kung anong gusto mo. Let's say sa 2 or 3 choices man yan or marami. Para umikot na yung magkaroon na ng redirection, no? Magkaroon ng galaw. Okay? Kung saan man medyo may stagnancy. Okay? Ngayon, card number 2 mo, meron kang King of Wands. Okay? Kailangan mong ipagpatuloy. Ang King of Wands kasi, ito yung court card or energy to na alam mo yun, goal getter ka, masipag, ambitious, okay? Lahat ng gusto mong ma-achieve, nangyayari. You can make it happen. Okay? Ganun yung energy niya. Okay? And it could also be na parang nag-enjoy ka sa attention ng iba, marami nag-a-admire sa'yo, sikat ka, you know, these things. Okay? Yan ang King of Wands. Okay? Pero napakasipag nitong taong to, marami tong ginagawa sa buhay niya, no? Hindi to yung tao na nag-i-slack or tamad. So, yun yung kailangan mo ipagpatuloy. Kung ikaw to, Pisces, okay? Or any area sa buhay mo na kailangan tong energy na to, i-keep mo. Ngayon, clarify natin yung King of Wands, may 4 of Cups. Yeah. So, may mga bagay lately, no, na baka hindi ka interesado, nawalan kayo ng interest or ng mojo, no? So, ang problem dito is that, ang sinasabi, no, yung disinterest, wag nating patagalin, no, sa sistema natin. Kung medyo tinatamad tayo, no, baka nandun din yung lack of action, eh, yung 2 of Swords, saka 4 of Cups. Okay, yun yung sinasabi dito na ito ang nagiging obstacle mo para mag-grow ka. Okay, para mag-succeed ka sa buhay, para magkaroon ng galaw yung buhay mo. Okay, yung sinasabi dito, let's say kung gusto mo, stuck ka sa bahay, no, kailangan mo nang gumawa ng paraan para makatulong sa bahay nyo, no. So, ang sinasabi dito, maghanap ng trabaho, maybe, no, it's about time na kumilos tayo. Okay? Kasi alam mo to, para tong tingin ko dito si One Tamad or something similar na energy na nakaupo ka dun sa puno, ayaw mong gumalaw, no, or may ino-offer na sa'yo na opportunity, hindi ka interesado. So, ang sinasabi, panatilihin mo na interesado tayo sa buhay, okay? Panatilihin mo na maging ambisyoso ka, na panatilihin mo na nangangarap ka, okay? Na gumanda yung buhay mo, mag-improve, okay? Ma-achieve mo yung mga pangarap mo. Ayun, continue dreaming, yun ang sinasabi dito. And wag mong ilo-lose track na mawala yung attention mo sa focus or magkaroon ng direction yung buhay mo. Yun dapat ang dinidesire mo. Okay? It's about time na magkaroon ka na ng decision sa buhay mo. Okay? Walang mali na mag-dream tayo. Walang mali na mag-ambisyon. So, yun ang kailangan mong ipagpatuloy at dapat mo nang i-release yung energy na baka tinatamad tayo lately, wala tayong interest sa buhay, wala tayong kagana-gana for some reason. Alright? Ngayon sa manifestation mo, lately may nagtapos. Pisces, no? Kasi meron ditong 10 of Swords. Ayun na nga, nararamdaman ko sometimes, minsan nawawalan tayo ng gana sa buhay after na may nagtapos sa atin. Kahit ano pa tong area ng buhay mo, siguro, for example, sa trabaho, no? Nagkaroon ng reorg, natanggal ka, and yung attachment natin sa job, sa position natin, napaka-importante sa atin, no? So, pwedeng heartbreak yun, eh. Para tayong binackstab, para tayong tinraidor, diba? So, recently, just one example na parang may nag-end na cycle sa'yo lately. It could be sa love, family man yan, career is an example, or sa pera, no? Basta something na ang sakit-sakit, kaya parang feeling mo na traidor tayo. So, that's the reason kaya may 2 of Swords saka 4 of Cups diyan. Pero sinasabi, huwag mong hayaan na yung nangyari sa'yo na to, na nagtapos, na mawalan ka ng interest, na magpatuloy yung yung nawalan ka ng gana sa buhay. Huwag mong hayaang maging ganun ka ng matagal. Okay? Sinasabi dito, it's about time na wake up, gising.
Okay, maaga kang gumising at gawin mo ang dapat mong gawin sa araw na ito, Pisces. Okay? So, ang 10 of Swords clarify ng parang tamad tayong mag-manifest, pero wag. Ang sinasabi dito, 10 of Cups. So, ang ending dito, guys, feeling ko, ang 10 of Cups na to, ito yung pinaka-dream mo, no? It could be sa love, connection, family, may nagtapos, kasi 10 of Cups yun. Ayan, no? Family situation, home situation, pero pwede rin ito ay isang dream, isang career, importanteng bagay sa'yo lately na, alam mo yon na sobrang nagpapasaya sa'yo. At ang nangyari is, biglang nagtapos, biglang nasaktan ka sa nangyari. Okay? May nag-crumble down, may gumuhang pangarap, may mga gumuho na or na walang mga connection for some reason. Yun yung energy. Kaya make sense, no? Yung mga cards mo, yung 1, 2, and 3, no? In alignment, eh. Normal na mawalan tayo ng gana after a period or a setback. It's okay. Ngayon sa current energies mo, meron kang 7 of Pentacles. Okay, pakita ko lang. Okay, Pisces, no? Yung 7 of Pentacles is parang, alam mo yon, tinanim mo na lahat ng effort mo sa isang sitwasyon, time and energy. So, nag-aantay ka na, may makikinabang ba dito? Mapapakinabangan ko ba to? May resulta ba? Ano yung resulta? Ano yung outcome? Okay, after ng effort na binigay ko dito. Okay, so may ininvest tayo. Pwede ring pera, literal. Pwedeng mga property or dreams. Okay, or may nasimulan ka ng bagay na pinaghirapan mo na for quite a while now, no? Yun yung current energy. Okay, let's clarify this. Inaantay mo yung kung magbubunga ba yung mga pinaghirapan mo. Okay? Okay, kung may mapapala ba tayo, makikinabang ba tayo in return. Okay, give and take, eh, diba? 6 of Pentacles, eh. Tapos after nyo yung 7 of Pentacles. So, we see, ano tong 7 of Pentacles na? So, Strength card. Number 8, Strength card, Major Arcana. So, ang sinasabi dito, guys, yung mga bagay na ginagawa mo ngayon, no, na nag-aantay tayo ng outcome, ng fruition, kumbaga fruit of our labor, yung reward sa mga hard work natin and effort sa mga tao, ang sinasabi dito, be more patient. Okay? Kasi matagal-tagal pa, no, maaaring i-endure mo pa to ng matagal. Yung pagiging pasensyoso mo sa bagay-bagay. Okay? Hindi siya one-time success. Hindi siya overnight success or yung one-day millionaire. Hindi ganun dapat yung energy mo. So, there is an involved na time dito sa current surrounding energies mo right now na mauubos talaga yung lakas mo. Okay? So, sa pag-aantay, sa pagtatrabaho, or sa yung mga pagpapagal, or kung nag-invest ka rin sa relationship, no? Sinasabi dito, it will test yung patience mo rin. Kung gaano tayo katagal or willing mag-antay. Yun yung current energy. Okay? For whatever it is, magre-resonate sana kayo dyan. Ngayon, sa kailangan mong ibigay, meron kang Major Arcana, Death card. Kailangan mo ibigay sa sarili mo, sa buhay mo, sa ibang tao, no? So, let's clarify this kasi maraming ibig sabihin tong Major Arcana na to. That's why kailangan natin siyang i-clarify, okay? Para sa Pisces, okay, you see, 3 of Swords. So, alam nyo guys, ang kailangan mo ibigay sa sarili mo is to give yourself a chance na mag-heal. Okay, na makipag-reconcile din. So, pero I think, no, may finality dito na nagtapos. Why do I feel strongly sometimes related din sa connection at sa pera? Okay, so may nagtapos dito, no? Lately na na-disappoint tayo ng matindi. Sobrang sakit. May 10 of Swords ka, may 3 of Swords ka pa. Alam mo yon? Yan yun, no? 10 of Swords and 3 of Swords. Tapos, I think, no, ang sinasabi dito, ang ibigay mo sa sarili mo, let bygones be bygones. Kalimutan. Subukan mong makamove on dito sa heartbreak na yan. Yun ang sinasabi. And pag sinabi yun eh, di ba? It's over and done. Di ba? Death and 3 of Swords. But at the same time, ang Death card, may promise yan na, alam mo yun? Parang transfiguration ni Jesus Christ. Resurrection. Okay? So, don't worry. Parang ang sinasabi dito, ang kailangan mo ibigay sa sarili mo, a time to heal and a time for you na bumalik yung sense mo sa buhay or sa interest mo sa mga tao. Upon mag-heal ka, I think
you will recover from this. Yun yung sinasabi dito. Makaka-recover ka. Ibigay mo sa sarili mo yung deserve mo na ending at yung deserve mo na beginning. Okay, yun ang sinasabi dyan. Ngayon, sa 5 of Wands, guys, itong new beginnings mo, no? So, may mga difficulty or struggle or confusion, no? Whether mag-work or mag-break apart ang mga new beginnings. Let's see, ha? Clarify natin sa Pisces ang 5 of Wands. 5 of Wands para sa Pisces. So, Pisces, meron tayong 8 of Pentacles. What did I just said? Kanina may 7, di ba? Tapos binanggit ko kanina 8 of Pentacles. For some reason kasi it's hard work. No? So, I think, no, ang mga new beginnings mo dito, kung tungkol to sa pera, no, hard work mo, focus, strategy, planning mo sa buhay, no, sa material realm to. Pag-improve ng stability and security mo, pag-acquire ng mga properties, bahay, pagpupunta ng mga gamit, ng mga ari-arian, trabaho, pagsisave ng pera, no. Ang sinasabi dito, ipagpatuloy mo yung hard work mo, and alam mo yon, medyo mahihirapan ka, no, kasi ang hard work is mahirap naman talaga, di ba? Pinaghihirapan. 5 of Wands. So, it could make or it could break. Depende sa kung anong atake mo sa sa buhay mo. So, ang new beginning mo, sinasabi dito, kailangan mong makipag-work sa ibang tao, makipag-collaborate, makipag-connect. Okay? It could also be some people might be against sa mga bagong simula sa buhay mo. So, you have to be careful. But the bottom line here is that, ang sinasabi, huwag kang mag-stuck sa kung saan ka. Okay? Maging interesado kang muli sa buhay, sa mga bagay, sa mga dreams and ambition mo. Importante rin na huwag kang sumuko sa mga dreams mo, sa mga gusto mong bagong simula. Mahirapan ka, pero yung bagong simula na yon, I think it will give you a lot of effort. Kailangan mo na paghirapan ng mga new beginnings na yan. So, kung material realm yan, syempre, pinaghihirapan talaga yan. Nag-iipon, kailangan na matinding oras ng pagtatrabaho. Alam nyo yon? So, kaya, ang 8 mo rin, no? Tingnan mo, hindi mo ito may-make up, guys. Kasi 7 of Pentacles kinarify ng strength. So, sabi ko sa inyo, may delay yung pagpapagal mo. Lahat ng reward na yan, darating yan over time. So, tinitest yung patience mo, yung endurance mo dito, strength card. Same energy. Katulad nitong 5 of Wands. Na binakapan nitong si 8 of Pentacles. Okay? So, more on, be more patient lang, no, sa ating success. Now, may 5 of Pentacles kasi sa center card mo. Yung lesson na dapat mong matutunan dito, puro Pentacles, no, pwedeng you could be dealing with Taurus, Virgo, Capricorn situation, material wealth, career, or finances. Doon medyo may problema lately. Okay? Now, ano tong 5 of Pentacles? So, galaw-galaw daw tayo, guys, no? 5 of Pentacles, no? 6 of Wands. So, okay? So, as you know, guys, may natutunan tayo dito, for sure, no? Yung difficulty natin sa home situation din, I feel strongly, no? Kasi may strength ka dito, no? Pwede rin couple card yan, no? Family situation. Itong 5 of Pentacles, no? Dalawa rin sila, no? So, family situation. Kahit sino, partner mo, husband, wife, kapatid mo man yan, anak mo, okay? And 10 of Cups, no? So, may struggle, no? Pwede rin sa domestic situation or home situation nyo right now, living in or partnership, no? So, I think, ang lesson na dapat mong natutunan dito is that gusto mong i-redeem yung sarili mo from the setback. So, that's why ang ina-advise sa'yo dito, guys, is gumalaw-galaw tayo, no? Lumabas tayo dun sa energy na umiiyak tayo. It's a phase, it's okay. Pero I think na yung finality na yan, will lead kasi sa bagong beginning sa'yo. Ngayon, kung wala tayong gagawin, stuck ka dyan sa 10 of Swords, sa 2 of Swords, sa 3 of Swords mo, ayaw mong ibawiin, i-redeem yung sarili mo, no? Mas stuck tayo for how long, diba? So, kailangan mong palakasin yung loob mo, no? Etong sinasabi dito, dapat nasa energy tayo na confident tayo, i-attract natin yung mga tao muli sa atin. I think attractive ka naman, makukuha mo yung attention nila, yung admiration nila, no? Kasi manggagaling ka dun sa sitwasyon na parang may nag-abandon sa'yo, nag-left out sa'yo in the cold. Kasi kung makikita mo itong dalawang couple na to, nasa labas ng simbahan, eh. So, tapos, malamig, diba? So, parang,
may nanlamig, nagnamigang sitwasyon, nahirapan tayong mag-connect sa isa't isa. So, but at the same time, no, sinasabi dito, from that, hanapin mo yung sarili mo, hanapin mo yung confidence mo, i-redeem mo yung sarili mo, i-rebrand mo yung sarili mo, attract, i-admire ka uli ng ibang tao. Alright? Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, nag-emerge ka as, a better person, much confident, mas marami kang natutunan. Lahat ng mga hard work mo, it will be a success, no? From 5 of Pentacles na sinasabi yung struggle mo, don't worry kasi kaya mong i-transform yan. May 6 of Wands which is victory and success yan. Okay? Yan yung barahan na yan. So, yeah. So, sana nag-resonate kayo sa general life reading yung Pisces. Now, let's move on sa inyong love spread reading. Alright? Shuffle lang ulit natin yung mga cards in front of the camera. Pisces, at babalik tayo later. Hi Pisces, so let's move on sa inyong love reading. Okay, kukuha tayo ng 5 baraha tapos i-clarify natin isa-isa para makuha natin yung buong narrative, alright? Ito ang inyong 5 baraha. So sa una meron tayo Pisces na Knight of Pentacles. Okay, tapos meron ka ring Ace of Cups. Nice. Okay, so far so good. And then meron ka ring 4 of Wands. Wow. So far so good. We will see. And then 5 of Wands. Diba sabi ko parang it's a home situation, partnership, or domestic situation, no? May 5 of Wands dyan. And then from yours, doon sa una mong spread, diba? And meron tayong major arcana, the Tower. So, yun yung naramdaman ko, yung 10 of Swords and the finality, diba? Sa 10 of Cups. Basically, yun yung Tower card, no? Major arcana. Ngayon, i-clarify muna natin sila. Okay, sa inyong love spread reading, sa mga magre-resonate sa love spread reading na to sa ating collective Pisces. Okay, clarify natin isa-isa ang mga cards para sa kanila. Okay, Pisces, Knight of Pentacles, meron tayong major arcana, the Star. Okay, Ace of Cups, meron tayong Queen of Cups. 4 of Wands, meron kang Knight of Wands. Okay, 5 of Wands, meron ka namang Page of Cups. Okay, and the Tower, meron tayong 7 of Cups. So, recently may end, no? Shocking to. Sudden pa nga minsan ang ending na to. Dinala tayo sa confusion. Okay, nalito tayo kung ano ba talagang gusto natin after nung nagtapos to. Mas marami kang question more than sa answer right now after nung nagtapos to. Okay? Biglaan to na parang nag-crumble down, no? Yung mundo mo, yung mundo niya, naghiwalay, alam mo yon, break up, divorce, annulment, okay? Marriage na nag-crumble down, relationship and connection na nag-break up or in separation. Ganon. Because yung nangyari na to, mas nagdala ng maraming confusion. Okay, mas maraming katanungan. Okay? Ngayon, sabihin ko sa inyo, no, may paparating, no, may papasok dito na offer, okay? Pero, sabihin na natin na medyo mix yung energy, no? It could be may interest, may desire to come back, okay? To rebuild tong tower na to. Kasi may Knight of Wands ka, may 4 of Wands. Okay, ito. May tower ka, diba? And then, meron tayong 4 of Wands. Okay? So, ito nag-crumble down. Ito stable. Okay? And then, ito yung confusion mo in the past, Pisces. Ngayon, itong 4 of Wands na to, papasok na si Knight of Wands. Gusto niya makipagbate. Yun yung intention niya. To, papasok to, pwede tayong magbatiba, pwede ba tayo nating i-rebuild, pwede ba tayo magsimula kung saan kayo nagtapos. Okay? Or magsimula ng clean slate. Ganon yung energy. So, alam mo yung may message dito, curious, okay? Messenger tong Page of Cups. Isa something to do sa may kinalaman to sa emotion mo, Pisces. Page of Cups tong message na to about something na naging mahirap o problema nyo. Okay, ba di nag-work o paano uli natin to mapapagana, no? Yung connection nyo.
Okay? Yun yung nararamdaman ko dito. It make or break tong message na to, no? Napapasok. Okay? So, up to you, no? Kasi nga, has something to do with, kasi ang 5 of Wands either working together or nag-aaway-away sila. Pwede rin nag-connect sila, no? So, yun yung pag-uusapan nyo. Parang make or break, willing ka ba na, alam mo yun, i-rebuild pa to. Si Knight of Wands yan, may desire siya no? May rebuild ulit tayo ng foundation or, alam mo yun, kaya mo na lang bang matapos na as is, no? Yung nangyari, no? Na nagdala sa'yo ng a lot of stress and confusion, ng a lot of parang na-disorient ka na wala ka sa focus after that. Okay? Ngayon, may new beginning of love, no? Kung makikita mo to, is about self-healing. Pwede ring self-love, no? Kasi yung cup mo full pa naman kahit nagkaroon ng separation or in no contact with this person. So, parang yung surrounding energy mo, ang dami mong taong nagmamahal sa'yo na binibigyan ka ng emotional support, okay? Yung cup mo is full, okay? Marami kang love na ibibigay. Ito kay Queen of Cups na to, very nurturing to, no? Mapagmahal, malambing, compassionate, understanding, no? So, ang full ang cup mo, kahit wala pa tong taong to, sinasabi ko sa'yo. Okay? So, ang kailangan mong gawin ngayon, Pisces, is daw, mag-heal tayo dun sa nangyaring ending sa person mo. Feeling ko kasi commitment to no? Or the relationship, marriage situation, living in situation. Okay? So, mag-heal tayo doon. Reconciliation could be coming. We never know. Kasi may that card ka doon sa una mong reading spread. Parang related din sa love reading. Kasi, may potential, no? Na mabagal lang papasok tong offer na to. Na tangible commitment. So, tong si Knight of Wands, yung desire niya, mag-aalab ang desire niya na mag-reconnect kayo, i-rebuild nyo yung foundation na yan. Sa puso niya, no? Yung message na yan, parang pag-iisipan pa niya, it could make or break. Paano isisend tong message na to? Pag-uusapan ba namin yung nangyari? Kung magre-reconcile ba kami? No, this things, may message. Pwedeng sa kanya or ikaw. And then, I feel like, may opportunity na magkaroon ulit tayo ng, reconnection with them, no? And commitment. Pero, matagal pa yun no? Mabagal kasi ang Knight of Pentacles. Medyo paparating doon. Hindi ko rin sinasabing antayin nyo or mag-hope tayo. But, sinasabi ko lang na meron ditong isang tao na may dala-dala talagang commitment. It's just that pinag-iisipang maigi. Pero sure na darating yung commitment, dala-dala nila yan. Kumpara sa ibang Knight, no? Yung iba, nagbe-bring in lang ng communication, ng interest, ng curiosity, ng desire, puso, no? But this one is more on action, yung nahahawakan mo talaga, tangible. Okay? Na physical, nasa physical realm. Okay? So, sana nag-resonate kayo sa Tagalog reading nyo, Pisces, no? Take care. God bless. And, see you po sa next month reading nyo, Pisces. Mahal ko kayo. Bye!